Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isa na namang paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating mga damdamin at sa ating pananaw sa pag-ibig. Sabi nila, ang bawat pangarap ay may katumbas na halaga. Pero paano kung ang taong inakala mong sagot sa lahat ng iyong dasal ay siya palang magiging dahilan ng iyong pinakamatinding bangungot? Hanggang saan mo kayang isugal ang iyong puso para sa isang matamis na pangako ng mas magandang bukas? Sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Liwayway. Isang malakas na kalabog ng metal na tray ang umalingaw-ngaw sa maliit na espasyo ng kainan sa kanto. Kasunod nito ang matinis na boses ni Aling Pacing, ang may-ari ng karinderya. Liwayway, ano ba? Pang-ilang baso mo na yan na nabasag ngayong linggo? Kung hindi ka mag-iingat, sa sahod mo na yan ibabawas. Napayuko si Liwayway habang mabilis na pinulot ang mga bubog sa sahig na semento. Ramdam niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa singaw mula sa mga kaldero ng ulam, kundi dahil sa hiya. Ang mga mata ng iilang customer na natira ay nakatuon sa kanya, mga matang mapanghusga. Pasensya na po, Aling Pacing. Madulas po kasi. Halos pabulong niyang sabi. Hindi na siya sinagot nito. Isang irap lang ang ibinigay sa kanya bago ito bumalik sa pag-aayos ng pera sa kaha. Ganoon palagi ang eksena. Araw-araw, tinitiis niya ang pagod, ang amoy ng mantika na kumakapit sa kanyang buhok at damit, at ang paulit-ulit na panenermo ni Aling Pacing. Pero wala siyang magawa. Ang kakarampot na kinikita niya dito ang bumubuhay sa kanya at sa kanyang mga nakababatang kapatid sa Baryo Mapitak. Ang Baryo Mapitak, isang lugar na tila kinalimutan na ng pag-asa, kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka para lang mabuhay. Nang matapos ang kanyang shift, pagod na pagod niyang hinubad ang kanyang maruming apron. Umupo siya sa isang sulok at maingat na binilang ang kinita niya sa buong araw. Barya-barya, ilang gusot na papel na pera. Sapat lang para sa bigas at tuyo mamayang gabi. Napabuntong hininga siya. Hanggang kailan kaya magiging ganito? Habang nakatulala siya sa kanyang palad, muling tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto ng kainan. Isang senyales na may bagong customer. Akmang tatayo na sana siya para sabihing sarado na sila nang bigla siyang natigilan. Ang lalaking pumasok ay tila nagmula sa ibang mundo. Matangkad ito, nakasuot ng isang mamahaling polo shirt at slacks na plansadong-plansado. Ang relo sa kanyang pulso ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ang kanyang amoy, isang mamahaling pabango, ay tila nilinis ang buong hangin na kanina'y puno ng amoy ng prinitong isda. Ang lahat ng ingay sa paligid ay tila humina. Maging ang pagradyo ni Mang Kulas sa kabilang tindahan ay tila nawala. Napalunok si Liwayway. Ngayon lang siya nakakita ng ganitong klaseng tao sa kanilang lugar. Ang mga customer nila ay karaniwang mga driver ng jeep, mga kargador sa palengke, o mga construction worker. Pero ang lalaking ito, mukha itong artista o isang milyonaryo. Naglakad ito palapit sa counter at ang mga mata nito ay natuon sa kanya. Ngumiti ito at tila lumiwanag ang buong paligid. "Miss, bukas pa ba kayo?" tanong nito. Ang boses ay malalim at malumanay. Hindi agad nakasagot si Liwayway. Para siyang napako sa kanyang kinauupuan. Tumango na lamang siya bilang tugon. "Pwedeng humingi ng isang basong tubig? Galing pa kasi ako sa malayong biyahe." Sabi nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Dali-daling tumayo si Liwayway, halos mabitawan ang hawak na pera. Kumuha siya ng pinakamalinis na baso na nakita niya at sinalinan ito ng tubig mula sa dispenser. Nanginginig pa ang kanyang kamay nang iabot niya ito sa lalaki. "Salamat," sabi nito, at uminom. Matapos ay naglabas ito ng wallet.
Mula roon ay dumukot ito ng isang bughaw na papel na pera at inilapag sa counter. Bayad ko para sa tubig. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. 1,000 piso. Nako sir, sobra-sobra po yan. Tubig lang po to. Libre lang po. Gulat niyang sabi. Ngumiti lang ulit ang lalaki. Keep the change. Mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa akin. At sa isang iglap, tumalikod na ito at lumabas. Iniwan si Liwayway na nakatulala at hawak ang pera na katumbas na ng 1 linggo niyang sahod. Hindi na naulit ang pangyayaring iyon sa loob ng ilang araw at inisip ni Liwayway na baka panaginip lang ang lahat. Ngunit isang hapon, habang abala siya sa pagsaserve, muling tumunog ang kampanilya at pumasok ang prinsipe sa kanto, gaya ng palihim niyang pagtawag dito. Ngayon, umupo ito sa isa sa mga mesa at tinawag siya. Miss, anong pangalan mo? Tanong nito. Liliwayway po. Nauutal niyang sagot. Liwayway. Ulit nito, na tila nilalasap ang bawat letra. Ang ganda. Parang bukang Liwayway. I'm Silakbo by the way. Sid for short. Inilahad nito ang kamay. Nag-aalangan man ay tinanggap iyon ni Liwayway. Ang lambot ng palad nito ay kabaligtaran ng magaspang niyang kamay. May pinakamasarap ba kayong pagkain dito, Liwayway? Mula noon, araw-araw nang bumibisita si Silakbo sa kainan. Palagi itong sa pwesto ni Liwayway umuupo. Palagi siyang kinakausap at palaging nag-iiwan ng malaking tip. Nasanay na si Liwayway sa presensya nito. Ang dating pagkailang ay napalitan ng kilig. Ang bawat araw ay naging mas magaan. Nagkaroon siya ng dahilan para ngumiti. You know what I like about you? Sabi ni Silakbo isang araw. Your smile, it's like sunrise. Huwag mo sanang hahayaang mawala yan. Pakiramdam ni Liwayway ay lumulutang siya. Walang sino man ang nakapagsabi sa kanya ng ganoon. Para sa kanya, ang nangiti niya ay isang bagay na pilit niyang ginagawa para sa mga customer. Pero para kay Silakbo, ito ay parang pagsikat ng araw. Isang gabi, habang nag-aayos na siya para umuwi, hinarang siya ni Silakbo sa labas ng kainan. Liwayway, can I take you out to dinner tomorrow? Sa isang mas maayos na lugar naman. Hindi makapaniwala si Liwayway. Isang panaginip. Ito na ba ang sagot sa kanyang mga dasal? Isang prinsipe na dumating para iligtas siya sa kanyang kahirapan. Sasagot na sana siya ng oo, nang may isang maliit na boses na sumingit mula sa madilim na eskinita. Huwag! Napalingon silang dalawa. Mula sa anino ay lumabas ang isang batang lalaki, payat, marungis, at may mga matang tila mas matanda pa sa kanyang edad. Si Sinag, isa sa mga batang kalye na madalas tumambay sa lugar. Tiningnan ni Silakbo ang bata mula ulo hanggang paa, bakas ang pagkainis sa mukha nito. Anong ginagawa mo dito, bata? Umalis ka nga. Pagtataboy ni Silakbo. Pero hindi gumalaw si Sinag. Ang mga mata nito ay nakatutok lamang kay Liwayway. Lumapit ito sa kanya at bumulong, sapat lang para marinig niya. Mag-ingat ka sa kanya. Pagkasabi noon, mabilis itong tumakbo pabalik sa dilim na para bang isang multo. Naiwan si Liwayway na naguguluhan. Ang kilig na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang malamig na kaba. Tiningnan niya si Silakbo na ngayon ay nakangiti na ulit na para bang walang nangyari. Hayaan mo na yung batang yun. So ano, bukas? Tanong ulit ni Silakbo. Tumango na lang si Liwayway. Pilit na iwinaksi ang babala ng bata sa kanyang isipan. Ano nga ba naman ang alam ng isang batang kalye? Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan siya ng kanyang trabaho, isang delivery rider ang dumating na may dalang isang malaking kahon na nakapangalan sa kanya. Nagtataka niya itong binuksan sa harap ng mga usisera niyang katrabaho. Napasinghap ang lahat. Sa loob ng kahon ay isang napakagandang bestida, kulay royal blue, nagawa sa isang telang hindi pa niya nahahawakan sa buong buhay niya. May kasama itong isang maliit na card. Nanginginig ang kamay niya nang basahin ito. Para sa pagsikat ng araw ko,
Susunduin kita mamayang 7:00. Wear this. Hawak ang mamahaling damit. Niyakap niya ito. Ang lahat ng pagdududa at kaba na dala ng babala ni Sinag ay biglang naglaho, napalitan ng matinding pag-asa at pananabik. Ito na. Ito na talaga ang simula ng kanyang bagong buhay. 7:00 ng gabi. Nakatayo si Liwayway sa harap ng pirapirasong salamin na nakadikit sa dingding ng kanilang maliit na barong-barong. Suot niya ang bestidang bigay ni Silakbo. Ang malambot at makinis na tela ay tila isang yakap mula sa ibang mundo. Isang mundong hindi niya kailanman inakalang mararating. Ang kulay nitong royal blue ay lalong nagpatingkad sa kanyang kutis at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, nakita niya ang isang babae sa salamin. Hindi ang pagod na serbidora, kundi isang babaeng may pag-asa. Isang malakas na busina mula sa labas ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Sumilip siya sa maliit na siwang sa kanilang dingding na yari sa yero. Isang itim at makintab na kotse ang nakaparada sa makipot na eskinita, kumikinang sa ilalim ng ilaw ng poste. Ang lahat ng kanilang mga kapitbahay ay nasa labas, nagbubulungan, nakatingin. Huminga siya ng malalim bago lumabas. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Silakbo, nakasandal sa kanyang kotse, nakangiti. Ang itsura nito ay mas gwapo pa kaysa dati. "You look breathtaking, Liwayway," sabi nito. Ang mga mata ay puno ng paghanga. Pinagbuksan siya nito ng pinto. Habang papasok sa loob ng sasakyan, naamoy niya ang halimuyak ng leather at ang banayad na air freshener. Ang lambot ng upuan ay tila niyayakap siya. Nang umandar ang sasakyan, pakiramdam niya ay iniiwan na niya ang baryo mapitak at ang lahat ng hirap na kaakibat nito nang tuluyan. Dinala siya ni Silakbo sa isang restaurant na ang sahig ay gawa sa marmol at ang mga ilaw ay naglalakihang chandelier. Bawat mesa ay may puting mantel at kumikinang na mga kubyertos. Nanliit si Liwayway sa kanyang sarili. Hindi niya alam kung aling tinidor ang gagamitin o kung paano basahin ang mga pangalan ng pagkain sa menu na nakasulat sa ibang lengguwahe. Napansin yata ni Silakbo ang kanyang pagkabalisa. Ngumiti ito ng malambing. "Hayaan mo na ako ang umorder para sa ating dalawa," sabi nito, at tinawag ang waiter sa isang pamilyar na paraan. Sa buong gabing iyon, pinaramdam sa kanya ni Silakbo na siya ang pinakamahalagang babae sa mundo. Kinuwento nito ang tungkol sa negosyo nito, sa mga bansang napuntahan nito, at palagi ibinabalik nito ang usapan sa kanya. Tinatanong siya tungkol sa kanyang mga pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. "Gusto kong bigyan ka ng buhay na hindi mo na kailangang bilangin ang bawat sentimo," sabi ni Silakbo, habang hawak ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Hayaan mo akong alagaan ka, Liwayway." Naluluha si Liwayway sa tuwa. Ito na. Ito na ang katuparan ng lahat. Pero sa kalagitnaan ng kanilang matamis na usapan, biglang nag-vibrate ang luma niyang cellphone sa loob ng kanyang hiniram na bag. Kinuha niya ito. Tumatawag si Jenna, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa sa probinsya. "Excuse me lang, Sid, ha?" Paalam niya bago sinagot ang tawag. "Hello, Jen? Napatawag ka?" Masaya siyang nakikipag-usap sa kaibigan nang bigla niyang napansin ang pagbabago sa mukha ni Silakbo. Ang nangiti nito kanina ay nawala. Ang kanyang mga panga ay bahagyang nag-igting. Nakatingin ito sa kanya, hindi kumukurap. Nang ibaba niya ang telepono, malamig ang boses na nagtanong si Silakbo. "Sino yon?" Kaibigan ko lang po. Si Jenna. Nangangamusta lang." Paliwanag niya. Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Gabi na. Hindi ba niya alam na magkasama tayo? Ang tono ni Silakbo ay kalmado, pero may kakaibang diin. "From now on, Liwayway, kung magkasama tayo, gusto ko ang atensyon mo ay nasa akin lang. Okay?" Bahagyang natigilan si Liwayway. Tumango na lang siya. "Okay, pasensya na.
Pilit niyang iwinaksi ang maliit na kaba sa kanyang dibdib. Nag-aalala lang naman siya. Gusto niya lang akong masolo, sabi niya sa sarili. Lumipas ang mga araw at linggo. Ang buhay ni Liwayway ay tuluyan ng nagbago. Hindi na siya pinayagan ni Silakbo na magtrabaho sa karinderya. Sinabihan siya nito na ito na ang bahala sa lahat. Binilhan siya ng mga bagong damit, sapatos at alhas. Araw-araw siyang sinusundo para mamasyal, pero palagi sa mga lugar na malayo at walang nakakakilala sa kanila. Unti-unti, napansin niyang hindi na niya nakakausap ang mga dati niyang kaibigan. Ang kanyang lumang cellphone ay pinalitan ni Silakbo ng bago at ang mga kontak lamang na nandoon ay ang numero nito at ng driver nito. Isang gabi, habang ihahatid siya pabalik sa Baryo Mapitak, pinahinto ni Silakbo ang kotse sa isang madilim na kanto. Malayo-layo pa sa kanilang bahay. Hanggang dito na lang kita maihahatid, mahal. May importante pa akong pupuntahan, sabi nito. Nagtaka man ay bumaba na rin si Liwayway. Habang naglalakad siya sa makipot na eskinita, isang anino ang biglang humarang sa kanyang daraanan. Muntik na siyang mapasigaw. Si Sinag. Ate, tawag nito. Ang boses ay nanginginig. Sinag, ginulat mo naman ako. Anong ginagawa mo dito? Pero hindi sumagot ang bata. Sa halip, hinawakan nito ang braso niya, mahigpit. Sinabi ko na sa'yo, mag-ingat ka, mariing sabi nito. Hindi siya mabuting tao. Sinag, ano bang sinasabi mo? Mabait sa'kin si Sid. Umiling-iling ang bata. Ang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit. Itinaas nito ang laylayan ng kanyang maruming t-shirt at ipinakita ang isang mahabang peklat sa tagiliran nito. May mga taong mukhang mabait pero demonyo, sabi ni Sinag, halos pabulong. Kapag ngumiti sila, may tinatago silang pangil sa likod. Bago pa man makasagot si Liwayway, mabilis na itong tumakbo papalayo, nawala sa dilim. Naiwan siyang nakatayo doon, nanginginig. Ang mga salita ng bata ay umuukil-kil sa kanyang isipan. Kinabukasan, para mapawi ang kanyang pag-aalala, dinala siya ni Silakbo sa mansyon nito sa unang pagkakataon. Isang malaking bahay na napapalibutan ng matataas na pader. Ang loob ay parang isang museum. Malawak, malamig, at napakalinis. Lahat ng gamit ay mamahalin. This will be our home soon, nakangiting sabi ni Silakbo habang inaakbayan siya. Hinayaan siya nitong maglibot-libot sa kabahayan. Namangha siya sa laki ng sala, sa ganda ng kusina, at sa lawak ng hardin na may swimming pool. Umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang mga kwarto ay tila hindi nagagamit, maliban sa master's bedroom na obviously ay silid ni Silakbo. Ngunit sa dulo ng pasilyo, may isang pinto na kakaiba sa lahat. Gawa ito sa lumang kahoy at walang anumang disenyo. Sinubukan niyang pihitin ang doorknob. Nakalock. Nagtaka siya. Bakit may isang kwartong ganito sa isang modernong bahay? Bumaba siya at naabutan si Silakbo na nagsasalin ng wine sa 2 kopita. Ang ganda ng bahay mo, Sid. Sobra. Puri niya. Pagkatapos ay idinugtong. Pero, may isa lang akong napansin. Yung kwarto sa dulo ng hallway sa taas, bakit laging nakalock? Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang ngiti sa mga labi ni Silakbo ay dahan-dahang naglaho. Inilapag nito ang bote ng wine nang may kaunting puwersa. Lumikha ng isang matunog na kalansing. Ang mga mata nitong kanina'y malambing ay biglang naging malamig at walang emosyon. Lumapit ito sa kanya at sa isang tinig na mababa at puno ng babala, sinabi nito, "Diyan ko tinatago ang mga sikreto ko, mahal ko. Huwag na huwag mong susubukang buksan yan." Ang mga salita ni Silakbo ay parang yelo na gumuhit sa hangin. Nag-iwan ng hindi maipaliwanag na lamig sa buong mansyon. Huwag na huwag mong susubukang buksan yan. Ang banta. Kahit pinalambot ng salitang mahal ko, ay malinaw at matalim.
Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Liwayway na kalimutan ang nangyari. Ikinukumbinsi niya ang sarili na lahat ng tao ay may karapatan sa kanilang mga sikreto. Marahil ay may mga masasakit na alaala lang sa loob ng kwartong yon na ayaw na nitong balikan. At si Silakbo naman ay tila bumabawi. Naging mas malambing ito, mas maalaga. Araw-araw ay may mga bulaklak, tsokolte, o kung anumang regalo siyang natatanggap. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, ang imahe ng nakakandadong pinto at ang mga mata ni Sinag na puno ng babala ay hindi maalis sa kanyang isipan. Isang hapon, bigla na lang siyang sinundo ni Silakbo. Hindi ito nagsabi kung saan sila pupunta. It's a surprise, nakangiti nitong sabi habang pinapatakbo ang sasakyan papalayo sa magulong syudad. Pagkatapos ng halos 2 oras na biyahe, pumasok sila sa isang pribadong daan na napapalibutan ng matatayog na puno ng niyog. At sa dulo ng daan, bumungad sa kanya ang paraiso. Isang tahimik na dalampasigan na may puting buhangin. At ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Walang ibang tao. Sila lang. Sa gitna ng dalampasigan, may isang maliit na mesa na inihanda para sa dalawa. Kumpleto sa kandila at mga bulaklak. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang ganda ng lugar ay parang isang panaginip. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Silakbo. Tumangulang siya habang ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Walang sino man ang gumawa ng ganito para sa kanya. Ang buong buhay niya ay tungkol sa paghihirap at pagtitiis. Ngayon, heto siya. Sa isang lugar na parang sa pelikula lamang nakikita, kasama ang isang lalaking tila kayang ibigay sa kanya ang buong mundo. Inalalayan siya nito, paupo. Habang kumakain sila, ang mga alon ang nagsisilbing musika sa kanilang paligid. Ang mga salita ni Silakbo ay kasing tamis ng dessert na kanilang pinagsaluhan. Liwayway, panimula nito, at hinawakan ang kanyang 2 kamay. Simula nang makita kita sa karinderyang iyon, alam ko na. Alam kong may espesyal sa'yo. Nakita ko ang isang kaluluwang pagod na, pero hindi sumusuko. Nakita ko ang isang pusong puno mo ng pangarap, kahit tinatago mo lang. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Ayoko nang makita kang nahihirapan. Ayoko nang makita kang nagbibilang ng barya. Gusto kong ako ang mag-alaga sa'yo. Gusto kong ibigay sa'yo ang buhay na nararapat para sa'yo. Dito na tuluyang bumagsak ang mga luha ni Liwayway, mga luha ng pasasalamat, nang hindi makapaniwalang saya. At sa sandaling iyon, dahan-dahang tumayo si Silakbo mula sa kanyang upuan, lumuhod sa buhangin sa harap niya, at mula sa kanyang bulsa ay naglabas ng isang maliit na kahon na yari sa velvet. Binuksan niya ito. Napasinghap si Liwayway. Sa loob ay isang singsing, at sa ibabaw nito ay isang diamanteng napakalaki at napakakislap, tila isang bituin na nahulog mula sa langit at lumapag sa kahon na yon. Liwayway Reyes, sabi ni Silakbo, ang boses ay seryoso at puno ng damdamin. Will you marry me? Ang buong mundo ni Liwayway ay huminto. Ang tunog ng mga alon, ang ihip ng hangin, ang pintig ng kanyang puso, lahat ay tumigil. Ang tanong ay nakalutang sa hangin, naghihintay ng sagot. Ang puso niya ay sumisigaw ng, oo, ito na ang katuparan ng lahat. Ang pag-ahon mula sa Baryo Mapitak. Ang katapusan ng gutom at pagod. Isang buhay na puno ng karangyaan at pagmamahal. Nakita niya ang kanyang kinabukasan sa mga mata ni Silakbo. Isang magandang bahay, masasayang anak, isang buhay na kailanman ay hindi niya pinangarap na magiging posible. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, biglang sumulpot ang mga anino ng pagdududa. Ang nakalak na pinto, ang biglaang pagseselos at pagiging kontrolado. Ang mga mata ni Sinag na puno ng takot. Mag-ingat ka sa kanya.
May mga taong mukhang mabait pero demonyo. Naglaban ang liwanag at dilim sa loob niya. Ang liwanag ng pangako ni Silakbo laban sa dilim ng mga hindi maipaliwanag na babala. Ang pangarap laban sa isang nakakakabang pakiramdam. Alin ang paniniwalaan niya? Ang prinsipe sa harap niya na nag-aalok ng langit o ang batang kalye na nagbababala tungkol sa impyerno? Baka naman nag-overthink lang ako, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Sino ba si Sinag? Isang bata lang. Baka may galit lang siya sa mayayaman. Si Sid naman, baka possessive lang talaga siya dahil mahal na mahal niya ako. Tiningnan niya ang mukha ni Silakbo. Puno ito ng pag-asa, ng pagmamahal. Ito ang mukhang gusto niyang makita sa bawat paggising niya sa umaga. Sa huli, nanaig ang pagnanasa para sa isang mas magandang buhay. Nanaig ang pag-ibig na nararamdaman niya. Pinili niyang maniwala sa panaginip. Oo, pabulong niyang sagot, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang pisngi. Oo, Sid, papakasalan kita. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Silakbo. Isang nesang ngiti ng tagumpay. Dahan-dahan niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Liwayway. Sakto. Tila doon talaga ito itinadhana. Tumayo ito at niyakap siya. At sa yakap na iyon, nakaramdam si Liwayway ng kakaiba. Mahigpit. Sobrang higpit na para bang halos hindi na siya makahinga. Hindi ito isang yakap ng purong pagmamahal, kundi isang yakap ng pag-aangkin. Isang yakap na nagsasabing, akin ka na, sa wakas. Nang bahagya itong lumuwag, hinaplos ni Silakbo ang kanyang buhok. Nakangiti pa rin ito, pero may kakaiba sa kislap ng mga mata nito sa ilalim ng papalubog na araw. Sa kaligayahan ng sandaling iyon, napatingin si Liwayway sa may kalayuan, sa may daan, kung saan sila pumasok kanina. May isang figura na nakatayo sa ilalim ng puno ng niyog, isang maliit na anino sa papalapit na gabi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kahit malayo, kilala niya ang tindig na yon. Si Sinag. Hindi niya alam kung paano ito nakarating doon. Pero naroon ito, nakatingin sa kanila. At habang nakatingin si Liwayway sa kanya, dahan-dahang umiling ang bata. Isang iling na puno ng lungkot, ng pagsuko, ng awa. Pagkatapos, tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo hanggang sa tuluyan ng nilamon ng dilim. Ang singsing sa kanyang daliri ay biglang naging napakabigat, parang isang posas na isinusuot sa kanya sa unang pagkakataon. Ang singsing sa daliri ni Liwayway ay naging isang permanenteng paalala ng pangakong binitiwan niya sa dalampasigang yon. Sa umaga, ito ang unang bagay na sumasalubong sa kanyang mga mata. Isang maliit na bituin na kumikinang, isang simbolo ng pangarap na natupad. Ngunit sa gabi, kapag siya na lang mag-isa, ang bigat nito ay tila nag-iiba, nagiging parang isang posas, isang matamis na tanikala na iginapos sa kanya. Ang imahe ni Sinag na dahan-dahang umiiling sa dilim ay palaging bumabalik sa kanyang alaala. Mabilis ang mga pangyayari. Kinabukasan din pagkatapos ng proposal, ipinasundo siya ni Silakbo kasama ang lahat ng kanyang gamit. Iniwan niya ang baryo mapitak nang walang lingon likod. Inilipat siya ni Silakbo sa isang condominium unit na malapit sa mansyon nito para daw mas madali siyang mapuntahan at maalagaan. Ang unit ay maganda at kumpleto sa gamit, pero para kay Liwayway, ang 4 na sulok niyon ay nakakabingi sa sobrang tahimik. Nagsimula ang paghahanda para sa kasal. At dito dahan-dahang nakita ni Liwayway ang mga bitak sa paraisong inakala niya. Ang unang senyales ay ang pagpili ng kanyang wedding gown. Dinala siya ni Silakbo sa pinakasikat na taga-disenyo sa buong Maynila. Habang pinapakitaan siya ng iba't ibang disenyo, may isang partikular na damit na pumukaw sa kanyang pansin. Simple lang ito, yari sa makinis na tela na bumabagsak ng malambot na may maliliit na burda ng bulaklak sa laylayan.
Ito ang klase ng damit na pinapangarap niya. Simple, elegante, at hindi magarbo. Ito po ang gusto ko. Mahina niyang sabi sa designer habang yakap ang sketch. Narinig siya ni Silakbo mula sa kanyang kinauupuan. Lumapit ito, tiningnan ang sketch at ngumiti ng mapagpaumanhin. Mahal, maganda yan, sabi nito. Hinahaplos ang kanyang buhok. Pero hindi yan para sa'yo. You are marrying me. You deserve the best. Something grand. Something that will make everyone's jaw drop. Bago pa man siya makaprotesta, ibinigay na ni Silakbo sa designer ang isang litrato mula sa kanyang wallet. Isang damit na puno ng kumikinang na beads at may napakahabang buntot. Isang damit na para sa isang reyna. Maganda ito, walang duda. Pero, hindi ito si Liwayway. This is the one, mariing sabi ni Silakbo sa designer. Make it happen. Wala nang nagawa si Liwayway kundi tumango. Ang kanyang munting pangarap na damit ay basta na lang isinantabi. Gusto niya lang naman ang pinakamabuti para sa akin. Pilit niyang sinabi sa sarili, hindi lang ako sanay sa ganito. Ang sumunod na insidente ay mas malala. Isang hapon, nakipagkita sila sa wedding planner sa isa sa mga function hall ng isang 5-star hotel. Pinag-uusapan nila ang mga bulaklak. I want lilies. Pure white lilies, ba? Sabi ni Silakbo, ang boses ay kalmado at may awtoridad. Of course, Sir Sid. Pure white lilies noted. Sagot ng planner, isang babaeng nasa edad 40 na nagngangalang Miss Anya. Nagpakita ito ng sample mula sa isang catalog. Is this the shade you prefer? Ivory white? Biglang tumahimik si Silakbo. Tinitigan niya ang litrato sa catalog. Pagkatapos ay tumingin kay Miss Anya. Ang kaninang kalmadong muka ay dahan-dahang nagigting. I said pure white. Ulit niya. Ang bawat salita ay mabagal at may diin. Not ivory. Not cream. Not off-white. Pure white. Is that a difficult concept to grasp? Nagulat si Miss Anya sa biglaang pagbabago ng tono nito. I apologize, sir. Of course, pure white. It's just that what? You think I don't know what I'm talking about? Putol ni Silakbo. Ang boses ay hindi pa sigaw, pero puno ng lamig na tila kayang magpayelo ng buong kwarto. I am paying you a huge amount of money for your services. I expect competence. I expect you to listen. Kung hindi mo kayang kumuha ng tamang kulay ng bulaklak, paano ko maaasahan na magiging perpekto ang kasal ko? Namutla ang wedding planner. Si Liwayway naman ay parang gustong magtago sa ilalim ng mesa. Hinawakan niya ang braso ni Silakbo. Sid, tama na. Pakiusap niya. Okay lang naman siguro kahit hindi siya pinansin ni Silakbo. Ang mga mata nito ay nakatutok pa rin kay Miss Anya na para bang isang hayop na sinusukol ang kanyang biktima. Fix it. Sabi lang ni Silakbo, bago tumayo at naglakad palabas ng function hall, iniwan silang dalawa ni Miss Anya sa nakakabinging katahimikan. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang magarang condominium, nakaramdam si Liwayway ng matinding pananabik sa kanyang pamilya. Sa ingay ng kanilang maliit na bahay, sa amoy ng sinaing ni nanay, sa tawanan ng kanyang mga kapatid, kailangan niya ng isang bagay na pamilyar. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang ina. Kinuha niya ang bago niyang telepono at sinubukang i-dial ang luma nilang numero. Pero walang sumasagot. Sinubukan niya ulit at ulit, pero wala. Kinabahan siya. Nang dumating si Silakbo dala ang kanilang hapunan, sinubukan niyang magtanong. Sid, tinatawagan ko kasi sina nanay kanina pa, pero hindi ko sila makontak. Okay lang kaya sila? Inilapag ni Silakbo ang mga paper bag sa mesa at ngumiti sa kanya. Isang ngiting pilit na pinapakalma siya. Don't worry about them, mahal. Naasikaso ko na. Sagot nito. Anong ibig mong sabihin? I sent them a rather large amount of money. Enough for them to leave Barrio Mapitak and rent a proper house, somewhere safer, somewhere cleaner. I also gave them enough capital to start a small business.
They're fine. In fact, they've never been better. Natigilan si Liwayway. Pero, bakit hindi mo sinabi sa akin? At bakit hindi sila sumasagot sa tawag ko? Because I told them not to. Simpleng sagot ni Silakbo. I told them to get a new number and to focus on their new life. Ayokong naiistorbo ka pa sa mga luma mong problema. Liwayway. Simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Ako lang ang kailangan mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan niya at ng kanyang nakaraan. Isang pader na gawa sa pera at sa kagustuhan ni Silakbo. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang hinihiwalay sa lahat ng bagay na mahalaga sa kanya hanggang sa si Silakbo na lang ang matira. Kinabukasan, habang nasa mansyon siya at naghihintay kay Silakbo, hindi mapakali si Liwayway. Naglakad-lakad siya sa loob ng malaking bahay. Ang bawat yabag niya ay umieko sa katahimikan. Ang mansyon, sa lahat ng karangyaan nito, ay parang isang kulungan. Isang napakagandang hawla. Dinala siya ng kanyang mga paa sa ikalawang palapag, sa pasilyo kung saan naroon ang kwartong laging nakalak. Tumayo siya sa harap ng lumang pinto na gawa sa kahoy. Hinawakan niya ang malamig na doorknob kahit alam niyang walang mangyayari. Bakit? Ano ang nasa loob nito? Habang nakatitig siya sa pinto, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon sa sahig. Isang maliit na kislap ng metal malapit sa gilid ng pader na tila nahulog at gumulong papunta roon. Yumuko siya at pinulot ito. Isang hikaw. Isang maliit at simpleng hikaw na may disenyo ng bulaklak ng sampagita. Hindi ito gawa sa ginto o diamante. Mukha itong mura, isang bagay na mabibili sa bangketa. At sigurado siya sa isang bagay. Hindi ito sa kanya. Ang lahat ng alahas na binigay sa kanya ni Silakbo ay mamahalin at nakatago sa kahon. Hindi niya kailanman isusuot ang ganitong klaseng hikaw. Nanginginig ang kamay niya habang hawak ang maliit na alahas. Kanino ito? At paanong napunta ito dito? Sa tapat mismo ng pintuan ng pinagbabawal na silid. Ang maliit na hikaw na sampagwita ay tila may sariling init sa palad ni Liwayway. Nangangainit. Nanguusig. Pagkatapos niyang mapulot iyon, mabilis niyang itinago sa bulsa ng kanyang damit. Takot na baka biglang dumating si Silakbo at makita ito. Ang buong araw na yon, ang hikaw ay parang isang malaking bato sa kanyang bulsa. Isang paalala na may isang bagay na napakatindi at napakadilim na mali sa paraisong kanyang ginagalawan. Hindi na siya mapakali. Ang mga babala ni Sinag na dati pilit niyang iwinawaksi bilang guni-guni lang ng isang bata ay biglang nagkaroon ng bigat at hugis. Ang hikaw na ito, ang nag-iisang pisikal na ebidensya na hindi siya nababaliw. Kailangan niyang makita si Sinag. Kailangan niyang malaman. Kinabukasan, gumawa siya ng paraan. Alam niyang palagi siyang binabantayan. Palaging may driver na nakaantabay sa lobby ng condominium. Palaging may mga tawag si Silakbo para kamustahin siya. Ang kanyang gintong hawla ay may mga bantay na hindi nakikita. Nagpanggap siyang masama ang pakiramdam. Nagpanggap siyang kailangan niya ng gamot mula sa isang partikular na butika na malapit sa dati niyang tinitirhan. Isang maliit na botika na alam niyang hindi na naisin ng driver na puntahan. "Manong, dito na lang po ako," sabi niya sa driver, itinuturo ang isang abalang kanto. "Alam kong mahirap iparada yang sasakyan niyo dyan sa eskinita. Maglalakad na lang po ako. Saglit lang to." Nag-alangan man ang driver, pumayag din ito nang makita ang maputlang itsura ni Liwayway. "Sige po ma'am, hintayin ko na lang po kayo dito." Pagkalayo niya sa kotse, hindi siya sa butika dumiretso. Mabilis ang kanyang mga hakbang, pabalik sa mga pamilyar na eskinita ng Baryo Mapitak. Ang bawat tapak niya sa maputik na lupa ay isang kabalintunaan sa suot niyang mamahaling sapatos. Ang amoy ng basura at estero ay sumalubong sa kanya, mga amoy na minsan na niyang kinasuklaman. Pero ngayon,
ay parang isang desperadong pagbabalik sa realidad. Hinanap niya si Sinag sa tapat ng kainan sa kanto. Sa mga taguan nila sa ilalim ng tulay, sa tambayan nila sa basketball court na walang ring. Pero wala siya. Tumataas na ang kanyang kaba. Baka naubusan na siya ng oras. Baka bumalik na ang driver. Nang malapit na siyang sumuko, nakita niya ito sa isang sulok. Nakaupo sa ibabaw ng mga pinagpatong-patong na gulong. Tahimik na pinapanood ang mga dumadaan. Sinag, tawag niya. Lumingon ang bata. Nang makita siya, hindi ito ngumiti. Ang mga mata nito ay puno ng pag-iingat. Hingal na hingal si Liwayway na lumapit. Wala na siyang sinayang na oras. Dumukot siya sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ang kanyang palad at ipakita ang hikaw. Ito, sabi niya, halos pabulong. Nakita ko to sa bahay niya, sa tapat ng kwartong nakalak. Tumingin si Sinag sa hikaw. Sa isang iglap, biglang nawala ang lahat ng kulay sa mukha ng bata. Ang kanyang mga mata, na laging tila mailap at matapang, ay biglang nanlaki sa purong gulat at takot. Umurong siya ng isang hakbang na para bang ang hikaw ay isang ahas na handang tumuklaw. Saan? Saan mo yan nakuha? Nauutal nitong tanong. Ang boses ay basag. Sinabi ko na, sa bahay niya, Sinag. Sino ang may-ari nito? Kilala mo ba? Pilit ni Liwayway. Hindi sumagot si Sinag. Tinalikuran siya nito at biglang tumakbo papalayo. Sinag! Sandali! Sigaw ni Liwayway. Ang puso niya ay parang babagsak sa sobrang bigo. Iniwan na siya. Mag-isa na naman siya sa pagdududang ito. Pero pagkatapos ng ilang sandali, na tila isang kawalang hanggan para kay Liwayway, bumalik si Sinag. May hawak itong isang bagay, isang maliit at gusot na supot na plastik. Mula sa loob niyon, nanginginig ang kamay na inilabas ng bata ang isang luma at lukot na litrato. Ang mga gilid nito ay kupas na at may mga mantsa ng dumi. Inabot niya ito kay Liwayway. Hawak ang litrato. Tiningnan ito ni Liwayway. Nasa litrato ang isang batang babae, marahil ay nasa edad na 16 o 17. Nakangiti ito ng napakatamis. Ang kanyang mahabang buhok ay nakatirintas. Ang kanyang mukha ay puno ng buhay at mga pangarap. At sa kanyang kaliwang tenga, nakasabit ang isang hikaw na sampagwita. Ang kapares ng hikaw na hawak-hawak ni Liwayway sa kanyang palad. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Liwayway. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa litrato patungo kay Sinag na ngayon ay tahimik ng umiiyak. Sino siya? Tanong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig na rin. Tumingin sa kanya si Sinag. Ang mga luha ay tuloy-tuloy sa pag-agos sa kanyang marungis na pisngi. Ate ko yan, sabi nito. Ang boses ay puno ng sakit na matagal nang kinikimkim. Siya ang ate ko na nawawala. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Liwayway ang mga salitang yon. Ang ate niya, nawawala. Ang hikaw ng nawawala niyang kapatid ay nasa sahig ng mansyon ni Silakbo. Paanong nawala? Huminga ng malalim si Sinag. Pinipigilan ng paghikbi. 1 taon na ang nakalipas. May nakilala siyang lalaki. Mayaman daw. Mabait. Palaging sinusundo ng magarang kotse. Ibinibili siya ng mga gamit. Pinangakuan siya ng magandang buhay. Ang bawat salitang binitiwan ni Sinag ay parang mga patalim na tumutusok sa puso ni Liwayway dahil ang kwento ng kapatid nito ay eksaktong kwento niya. Isang araw, pagpapatuloy ni Sinag, hindi na siya umuwi. Hinanap namin siya kung saan-saan. Nag-report kami sa pulis pero walang nangyari. Sabi nila, baka sumama lang daw sa nobyo niya. Pagkalipas ng ilang linggo, wala na talaga. Para siyang bulang naglaho. Ang lalaki, sabi ni Liwayway, takot na takot sa magiging sagot. Nakita mo ba ang lalaki? Umiling si Sinag. Hindi ko nakita ang mukha niya ng malapitan. Palaging sa loob lang siya ng kotse.
Pero sabi ng ate ko, gwapo raw, parang prinsipe. At ang kotse niya, itim na itim at kumikinang. Parehong-pareho ng kotseng sumusundo sa'yo gabi-gabi. Ang biyahe pabalik sa kondominium ay isang malabong panaginip para kay Liwayway. Ang ugong ng makina ng kotse, ang malamig na buga ng air-on, ang kumikinang na mga ilaw ng syudad sa labas. Lahat ay tila nasa likod ng isang makapal na salamin. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang imahe ng litrato, ang hikaw, at ang umiiyak na mukha ni Sinag. Parehong-pareho ng kotseng sumusundo sa'yo gabi-gabi. Ang mga salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak, isang nakakabinging sirena ng babala. Ang prinsipe ay isang halimaw, ang panaginip ay isang bangungot, at siya ang susunod na biktima. Pagdating niya sa unit, halos masuka siya sa amoy ng mamahaling air freshener. Ang bawat magarang gamit, ang bawat malambot na unan, ay tila mga props sa isang entablado ng kasinungalingan. Ang kanyang gintong hawla ay biglang naging isang bitag na bakal. Hindi na ito usapin ng pagdududa. Ito na ay usapin ng kaligtasan. Kailangan niyang makahanap ng pruweba. Kailangan niyang makalabas. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpahalata. Isang maling galaw lang, at ang halimaw sa likod ng maskara ni Silakbo ay maaaring lumabas. Kaya't nang dumating si Silakbo ng gabing iyon, sinalubong siya ni Liwayway ng isang nangiti. Isang nangiting pinagpraktisan niya sa salamin ng 10 beses bago ito dumating. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Kamusta ang araw mo, mahal?" tanong ni Silakbo. Hinalikan siya sa noo. "Okay lang. Medyo nahilo lang ako kanina, kaya bumili ako ng gamot. Pero mas mabuti na ngayon dahil nandito ka na." Sagot ni Liwayway. Ang bawat salita ay maingat na pinili. Nagsimula ang kanyang pag-arte. Naging mas malambing siya, mas masunurin. Kapag may sinabi si Silakbo, sinusunod niya ito ng walang tanong. Kapag niyakap siya nito, niyayakap niya ito pabalik kahit na ang pakiramdam sa balat nito ay parang pagyakap sa isang ahas. Kailangan niyang makuha ang tiwala nito. Kailangan niyang maging perpektong nobya. Habang sa likod ng kanyang isipan, nagpaplano siya ng kanyang pagtakas. Ang kanyang unang misyon, ang makapasok sa kwartong nakalak. Hinihintay niya ang pagkakataon. Kapag umaalis si Silakbo para sa mga business meeting nito, nagkakaroon siya ng ilang oras sa mansyon. Dati, ang mga oras na yon ay ginugugol niya sa panonood ng TV o pagbabasa. Ngayon, ang mga ito ay naging isang desperadong paghahanap. Sinimulan niya sa mga susi. Sa isang drawer sa kusina, nakakita siya ng isang bungkos ng mga lumang susi. Isa-isa niya itong dinala sa itaas. Ang bawat kalansing ng mga susi sa pasilyo ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Sa harap ng lumang pinto na kahoy, isa-isa niyang sinubukan ng mga susi. Click! Hindi gumana. Click! Maliit masyado. Click! Malaki masyado. Ang bawat pagkabigo ay nagpapataas ng kanyang kaba. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo, habang ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa anumang tunog mula sa ibaba. Isang hapon, habang abala siya sa pagsusubok sa mga susi, narinig niya ang tunog na kanyang pinakakinatatakutan, ang ugong ng makina ng kotse ni Silakbo sa driveway. Umuwi ito ng maaga. Nagpanik si Liwayway. Mabilis niyang kinuha ang mga susi, halos mahulog ang mga ito sa kanyang panginginig. Dali-dali siyang tumakbo pababa. Inihagis ang mga susi pabalik sa drawer sa kusina at nagmamadaling umupo sa sofa sa sala. Kinuha niya ang isang magazine at nagpanggap na nagbabasa, pinipilit na pakalmahin ang rumaragasang pintig ng kanyang puso. Sakto. Pagbukas ng pinto, naroon si Silakbo nakangiti. "Mahal, I decided to come home early to surprise you," sabi nito. "Sid!" Nagulat ako, sabi niya. Pilit na ngumingiti. "Mabuti naman at umuwi ka ng maaga." Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi.
Bakit parang namumutla ka at pinagpapawisan? May problema ba? Ang mga mata ni Silakbo ay mapanuri. Tila kaya nitong basahin ang bawat kasinungalingan sa kanyang mukha. Wala. Medyo mainit lang siguro. Mahina yata ang aircon. Mabilis niyang palusot. Tumangulang si Silakbo, pero hindi nawala ang pagdududa sa mga mata nito. Simula ng araw na yon, naramdaman ni Liwayway ang pagbabago. Mas madalas na itong biglang tumatawag. Minsan, bigla na lang itong susulpot sa kondominium niya sa oras na hindi niya inaasahan. Ang mga tanong nito ay naging mas partikular. Saan ka galing? Sino ang kasama mo? Anong ginawa mo buong araw? Ang gintong hawla ay lalong sumisikip. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng kanyang mga damit sa walk-in closet ng kondominium, may napansin siyang kakaiba. Ang kanyang mga damit ay bagong dating lang kahapon, pero tila may nagbago sa ayos ng mga ito. Alam niya, may photographic memory siya pagdating sa kanyang mga gamit. Kinabahan siya. Maingat niyang sinuri ang buong silid tulugan, ang bawat sulok, ang bawat gamit. At sa kisame, sa ibabaw mismo ng kanyang kama, nakita niya ito. Ang smoke detector. May maliit at halos hindi mapansing itim na butas sa gitna nito. Isang butas na hindi dapat naroroon. At sa loob ng butas na yon, may isang maliit na kislap. Ang lente ng isang kamera. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Napapahawak siya sa kanyang bibig para pigilan ang isang sigaw. Kaya pala alam ni Silakbo ang bawat galaw niya. Kaya pala, tila palagi itong isang hakbang na nauuna sa kanya. Pinapanood siya. Ang kanyang pinakapribadong espasyo ay sinira. Bawat pagbibihis niya, bawat pagtulog niya, bawat luhang pumatak sa kanyang unan, lahat ay nakikita nito. Ang takot ay napalitan ng determinasyon na may kasamang galit. Hindi siya papayag na maging isa lang manika sa kanyang palabas. Kinabukasan, bumalik siya sa mansyon. Hindi na siya naghahanap ng susi sa kusina. Alam niyang wala doon ang kailangan niya. Nag-isip siya. Kung ikaw si Silakbo, isang taong mapaglihim at gustong lahat ay kontrolado, saan mo itatago ang susi sa pinakamalaki mong sikreto? Hindi sa isang lugar na madaling makita. Itatago mo ito sa isang lugar na simple, isang lugar na hindi papansinin ng kahit sino. Pumunta siya sa library, isang silid na puno ng mga libro na mukhang hindi pa nabubuklat kailanman. Alikabok at katahimikan. Nagsimula siyang maghanap. Isa-isa niyang sinuri ang mga pabalat, ang mga pahina. Pagkatapos ng halos isang oras, malapit na siyang sumuko. Humugot siya ng isang luma at makapal na libro mula sa estante. Wala itong pamagat sa gilid. Mabigat ito at balot sa alikabok. Nang buksan niya ito, isang pahina sa gitna ang tila mas makapal kaysa sa iba. May nakaipit. Dahan-dahan niyang binuklat iyon. At doon, sa isang espasyong ginupit sa gitna ng mga pahina, nakatago ito. Isang luma at kinakalawang na susi. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Ito na, hawak ang susi. Dahan-dahan siyang lumabas ng library at umakyat sa ikalawang palapag. Muli, tumayo siya sa harap ng pinagbabawal na pinto. Ang katahimikan ng buong bahay ay nakakabingi. Ang lamig ng susi sa kanyang nanginginig at pinagpapawisang palad, ang tanging katotohanan sa sandaling iyon. Itinaas niya ang kanyang kamay at dahan-dahang isinubo ang susi sa keyhole. Ang pagpihit ng susi sa lumang seradura ay lumikha ng isang malakas at kinakalawang na tunog na tila pumunit sa katahimikan ng buong mansyon. Click! Nanginig ang kamay ni Liwayway sa doorknob. Sa isang iglap, nagdalawang isip siya. May isang bahagi ng kanyang isipan na sumisigaw, na tumakbo na lang papalayo, nakalimutan ang lahat, na bumalik sa pagpapanggap. Dahil alam niya, sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, na sa sandaling buksan niya ang pintong ito, wala nang balikan. Ang anumang natitirang hibla ng panaginip ay tuluyan ng magiging abo.
Ngunit ang alaala ng umiiyak na mukha ni Sinag at ang malamig na pakiramdam ng hikaw sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng tapang para sa kapatid ni Sinag, para sa sarili niya. Kailangan niyang malaman. Huminga siya ng malalim at dahan-dahang itinulak ang pinto. Isang amoy ang unang sumalubong sa kanya. Hindi ito amoy ng alikabok o ng luma. Ito ay isang kakaibang pinaghalong amoy. Amoy ng mga bulaklak na natuyo, ng matapang na pabango ng babae na kumupas na sa paglipas ng panahon at isang bagay pa. Isang bagay na matamis ngunit nakakasulasok. Tulad ng isang alaala na pilit na ayaw mamatay. Madilim ang silid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng pinto sa kanyang likuran. Kinapa niya ang pader sa gilid at naramdaman ang isang switch. Pinindot niya ito. Isang malamlam na ilaw mula sa isang solong bumbilya sa kisame ang dahan-dahang nagbigay liwanag sa silid. At sa nakita niya, napahawak si Liwayway sa kanyang bibig. Pinipigilan ang isang sigaw ng lagim na namuo sa kanyang lalamunan. Hindi ito isang ordinaryong bodega. Ito ay isang museo, isang mausoleo. Sa gitna ng silid, may mga manikin na nakatayo, nakasuot ng iba't ibang damit pambabae. Isang bestidang pang-debut na kulay rosas. Isang simpleng uniforme ng isang fast food chain. Isang damit panggabi na kumikinang. Ang mga damit ay magaganda, ngunit may isang bagay na mali. May pakiramdam na ang mga ito ay hindi basta damit lang, kundi mga balat na iniwan ng mga dating may-ari. Sa isang pader, may isang estanteng salamin, at sa loob nito, maingat na nakaayos ang mga personal na gamit na parang mga tropeo. Isang koleksyon ng mga hikaw, kabilang ang isang pamilyar na sampagwita, mga pulseras, mga kwintas, mga suklay na may iilang hibla pa ng buhok na naiwan, isang luma at gasgas na cellphone, isang ID ng isang estudyante sa kolehiyo. Ang bawat isang bagay ay isang piraso ng buhay ng isang babae. Isang buhay na malinaw na nagwakas na. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang mesa sa sulok. Sa ibabaw nito may mga litrato. Mga litratong kinunan ng palihim. Mga babaeng nakangiti, tumatawa. Walang kamalay-malay na pinapanood na sila ng isang mangangaso. Sa tabi ng mga litrato ay may mga kahon at sa loob ng bawat kahon may mga buhok, mga pinutol na hibla ng buhok, maingat na tinalian ng laso. Bawat isa ay may nakasulat na pangalan sa isang maliit na papel. Clarissa, Angelica, May, at ang huli, Jasmine. Ang pangalan sa ID na nakita niya sa estante. Ang pangalan ng kapatid ni Sinag. Parang gumuho ang sahig sa kinatatayuan ni Liwayway. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap langhapin. Ito ang libingan ng mga pangarap ni Silakbo. Ang bawat babae ay isang proyekto, isang laruan na pinagsawaan at pagkatapos ay itinago. Ang kanyang panginginig ay halos hindi na mapigilan. Nais niyang tumakbo, sumigaw, pero ang kanyang mga paa ay parang nakapako sa sahig. Sa tabi ng mga kahon ng buhok, may isang bagay pa, isang leather-bound na journal. Dala ng isang desperadong pangangailangan na makaunawa, kinuha niya ito. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng husto na halos hindi niya ito mabuklat. Ang journal ay hindi kay Silakbo. Ang sulat kamay ay pambabae. Nanginginig niyang binuklat ang unang pahina. May petsa. October 12, ngayong araw, nakilala ko ang prinsipe ng buhay ko. Ang pangalan niya ay Sid. Ipinangako niya sa akin ang buong mundo. At sa unang pagkakataon, naniwala ako na posible pala iyon. Malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Liwayway. Ang mga salitang iyon ay parang nanggaling sa sarili niyang bibig. Mabilis niyang nilipat-lipat ang mga pahina. Ang mga sumunod na entry ay puno ng kilig at pag-asa. Pero habang tumatagal, ang tono ay dahan-dahang nagbabago. November 5. Ayaw niyang kinakausap ko ang mga kaibigan ko. Sabi niya, siya lang daw ang kailangan ko. December 1. Nakakatakot siya magalit.
Nakita ko kanina kung paano niya sinigawan ang isang hardinero dahil lang sa maling pagkaputol ng bulaklak. Pagkatapos ay ngingitian niya ako na parang walang nangyari. Bawat entry ay isang sampal sa mukha ni Liwayway. Bawat pangungusap ay salamin ng sarili niyang karanasan. Ang pattern. Malinaw na malinaw ang pattern. At pagkatapos ay dumating siya sa huling entry. Ang sulat ay halos hindi na mabasa. Ang tinta ay kumalat sa ilang bahagi. Tila nabasa ng luha. Ang sulat ay nanginginig at madiin. Tila isinulat sa gitna ng matinding takot at pagmamadali. Hindi siya prinsipe. Halimaw siya. Nakakulong ako dito. Ikinulong niya ako sa bahay na ito. Susubukan kong tumakas bukas habang nasa meeting siya. Kung sino ka man na makakabasa nito, huwag kang maniwala sa kanya. Huwag kang magpapaloko. Ang totoo niyang pangalan ay Ricardo, pero ang pinakakinaiinisan niya ay kapag tinatawag siyang Toto. Iyon ang tawag sa kanya noong bata siya, noong wala pa siyang pera. Iyon ang kahinaan niya. Diyos ko, tulungan ninyo ako. Ayoko pang mamatay. Doon natapos ang entry. Walang kasunod. Nabitiwan ni Liwayway ang journal. Bumagsak ito sa sahig na may kasamang malakas na kalabog. Ang sahig ay tila gumalaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang kabaong. Si Jasmine. Sinubukan niyang tumakas at nabigo siya. Ito ang kwarto ni Jasmine at ito ang magiging kwarto niya. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng silid, isang tunog mula sa labas ang biglang pumunit sa lahat. Isang tunog na pamilyar, ngunit ngayon ay tunog ng kamatayan. Ang marahang pagkaskas ng mga gulong sa graba ng driveway. Napahinto siya sa paghinga. Ang tunog ng kotse. Ang kotse ni Silakbo. Nanginginig siyang lumapit sa maliit at maduming bintana ng silid. Sumilip siya sa siwang ng mga kurtina. At doon, sa ibaba, nakita niya ang dahan-dahang pagpasok ng itim at makintab na sasakyan sa gate. Dumating na siya. Umuwi siya ng maaga. At siya, si Liwayway, ay nasa loob ng kanyang pinakatatago at pinakamadilim na sikreto. Ang tunog ng makina ng kotse na huminto sa ibaba ay parang isang hatol ng kamatayan sa pandinig ni Liwayway. Nag-freeze ang buong katawan niya. Ang kanyang dugo ay tila naging yelo sa loob ng kanyang mga ugat. 1,000 salita ang tumakbo sa isip niya. Ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Nahuli na ako. Narinig niya ang pagsara ng pinto ng kotse, isang malakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa katahimikan. Pagkatapos ay ang tunog ng mga yabag sa graba. Palapit, palapit, sa pinto ng mansyon. Kailangan niyang kumilos. Ang instinct na mabuhay ang nagtulak sa kanya. Sa isang iglap, ang paralisadong takot ay napalitan ng desperadong pangangailangan na makatakas. Tumingin siya sa paligid. Ang journal ni Jasmine ay nakabukas pa rin sa sahig. Ang pinto ng silid ay nakawang. Ang susi ay nakasabit pa sa seradura. Dali-dali niyang pinulot ang journal. Akma na sana niyang isasara nang bigla itong nadulas sa nanginginig niyang mga kamay. Lumikha ito ng malakas na kalabog nang bumagsak pabalik sa sahig na kahoy. Shhh! Narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Wala ng oras. Iniwan niya ang journal. Ang mahalaga ay makalabas siya sa silid. Dahan-dahan, sa paraang halos hindi siya humihinga, hinila niya ang pinto pasara. Inilok niya ito mula sa labas, gamit ang kinakalawang na susi. Pagkatapos ay mabilis, ngunit maingat niyang tinakbo ang pasilyo. Kailangan niyang maibalik ang susi sa library. Habang tumatakbo, narinig niya ang boses ni Silakbo mula sa ibaba. "Mahal? Nandito ka ba sa taas? I'm home." Ang boses nito, na dati musika sa kanyang pandinig, ngayon ay tunog ng isang demonyo. Nagmadali siyang pumasok sa library, ibinalik ang susi sa loob ng lumang libro, at inilagay ang libro pabalik sa eksaktong pwesto nito sa estante.
Pagkatapos ay tumakbo siya pababa. Isang nangiting pilit at nanginginig ang nakapinta sa kanyang mukha. Naabutan niya si Silakbo sa paanan ng hagdanan. May hawak na 2 paper bag ng pagkain. "There you are," sabi nito. Ang nangiti ay hindi umaabot sa mga mata. "Akala ko wala ka. What were you doing upstairs?" Wala. Nag-aayos lang ako ng mga damit sa magiging kwarto natin." Pagsisinungaling niya, ang puso niya ay kumakarera. Tinitigan siya ni Silakbo ng ilang segundo. Isang tingin na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay ngumiti ito. "Good. Nagugutom na ako. I brought your favorite pasta. Let's eat." Ang hapunan na yon ang pinakamahaba at pinakanakakakabang hapunan sa buong buhay ni Liwayway. Bawat subo niya ng pagkain ay parang buhangin sa kanyang lalamunan. Bawat pagnguya ay isang paghihirap. Pilit siyang tumatawa sa mga biro ni Silakbo. Pilit siyang nakikipagkwentuhan habang ang isip niya ay nasa itaas, sa silid ng mga lihim at sa journal na naiwan niya sa sahig. Nagdasal siya. Nagdasal siya na sana ay hindi ito pumasok sa silid na yon ngayong gabi. Na sana ay makahanap siya ng pagkakataong bumalik doon para kunin ang journal. "You seem quiet tonight," puna ni Silakbo habang umiinom ng wine. "Pagod lang siguro. Masama pa rin kasi ang pakiramdam ko," sagot niya. Pagkatapos ng hapunan, nagpaalam si Silakbo na may kukunin lang sa kanyang opisina sa itaas. Tumangulang si Liwayway habang abala sa pag-aayos ng pinagkainan. Pero ang kanyang mga mata ay palihim na sumusunod sa bawat galaw nito. Nakita niyang umakyat ito sa hagdanan. Pero hindi ito lumiko sa direksyon ng opisina. Dumiretso ito. Dumiretso sa pasilyo kung nasaan ang pinagbabawal na silid. Nanigas si Liwayway. Ang baso na hawak niya ay nabitiwan niya sa lababo. Lumikha ng isang matinis na tunog ng pagbasag, pero hindi niya iyon ininda. Ang kanyang buong atensyon ay nasa itaas. Naghihintay. Lumipas ang 1 minuto, 2, 3. Ang bawat segundo ay parang 1 oras ng pagpapahirap. Pagkatapos ay narinig niya ang mga yabag. Mabibigat, mababagal, pabalik. Lumabas si Silakbo mula sa dilim ng hagdanan. Nakatayo ito sa itaas na palapag, nakatingin sa kanya mula sa itaas. Ang mukha nito ay kalmado, ngunit ang mga mata nito ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa niya nakikita kailanman. At sa kanyang kanang kamay, hawak nito ang leather-bound na journal ni Jasmine. Dahan-dahan itong bumaba sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Nang makarating ito sa huling baitang, hindi ito nagsalita. Sa halip, marahan itong inihagis ang journal sa ibabaw ng hapagkainan. Bumagsak ito na may kasamang malakas na kalabog. "May nakalimutan ka yata, mahal ko," sabi ni Silakbo. Ang boses ay sobrang kalmado, ngunit ang kalamigan nito ay tumatagos hanggang sa buto. Hindi makagalaw si Liwayway. Wala nang saysay ang pagtanggi. "I have to admit, you're smarter than the others." Pagpapatuloy nito, dahan-dahang lumalakad paikot sa kanya na parang isang leon na pinaglalaruan ng kanyang biktima bago ito sakmalin. "It took them longer to figure it out. But you have that fire, that curiosity. Iyon ang nagustuhan ko sa'yo." Sino ka ba talaga?" Nanginginig na tanong ni Liwayway. Huminto ito sa harap niya. Ang nangiti sa mukha nito ay nawala na. Pinalitan ng isang ekspresyong purong kasamaan. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Ang prinsipe ay naglaho na. Ang kaharap niya ngayon ay ang demonyo. "Ako?" tanong nito. At pagkatapos ay tumawa. Isang tawang walang saya. "Ako ang magbibigay sa'yo ng lahat. At ako rin ang babawi ng lahat kapag sinubukan mo akong lokohin." Hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit. Napadaing siya sa sakit. "Si Jasmine, anong ginawa mo sa kanya? Anong ginawa mo sa kanilang lahat?" Umiiyak niyang tanong.
Sila, sabi ni Silakbo habang hinihila siya palapit. Gaya mo, pinangakuan ko sila ng mundo, pero hindi sila marunong makontento. Hindi sila marunong sumunod. Kapag ang isang laruan ay nasira, ano ang ginagawa mo? Itinatapon mo. O kaya, itinatago mo para hindi mo na makita. Itinulak siya nito ng malakas. Bumagsak siya sa sahig. Pero ikaw, liwayway, iba ka, sabi nito habang nakatayo sa ibabaw niya. Ayokong itapon ka. Masyado kang maganda. Masyado kang espesyal. Lumuhod ito sa harap niya at hinaplos ang kanyang umiiyak na mukha. Ang paghaplos nito ay hindi malambing. Ito ay pag-aangkin ng isang may-ari. Bukas, bukas na bukas, ikakasal tayo. Sa ayaw at sa gusto mo. Bulong nito. At pagkatapos noon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakas pa. Hinding-hindi na. Hinila siya nito patayo at kinaladkad paakyat sa hagdanan, patungo sa kanyang magiging silid tulugan. Ang silid kung saan may isang kamera na nakatago sa smoke detector. Isinara nito ang pinto at nilock mula sa labas. Narinig niya ang malakas na pag-click ng seradura. Magpahinga ka na, mahal ko, sabi ng boses nito mula sa kabilang panig ng pinto. Dahil bukas, magsisimula na ang ating habang buhay. Nang marinig ni Liwayway ang paglock ng pinto, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Katahimikang mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Narinig niya ang papalayong mga yabag ni Silakbo. Bawat isa ay parang pako na ibinabaon sa takip ng kanyang kabaong. Pagkatapos, wala na. Siya na lang mag-isa. Nakakulong. Sa unang ilang minuto, hindi siya gumalaw. Nakatayo lang siya sa gitna ng silid, nakatingin sa pinto, nanginginig. Ang kanyang isipan ay blangko. Hindi kayang iproseso ang bilis ng mga pangyayari. Ang prinsipe niya ay isang demonyo. Ang kasal bukas ay hindi isang simula, kundi isang katapusan, isang sentensya ng kamatayan. Pagkatapos, ang pagkabigla ay napalitan ng purong lagim. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Doon, sa dilim ng kanyang magarang kulungan, umiyak siya. Hindi isang iyak na may hikbi. Ito ay isang tahimik na pag-agos ng mga luha. Luha ng takot, ng pagsisisi, ng kabiguan. Naalala niya ang babala ni Sinag, ang pag-iling nito sa dalampasigan. Sana pala nakinig siya. Makalipas ang halos isang oras, isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iyak. Ma'am, boses ng isang kasambahay. Pinapadala po ni Sir. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Isang kasambahay na hindi niya kilala ang pumasok. May bitbit na isang mahaba at puting garment bag. Hindi ito tumingin sa kanya. Inilagay nito ang bag sa ibabaw ng kama at sa tabi nito ay isang tray ng pagkain at tubig. Pagkatapos ay mabilis itong lumabas at muling narinig ni Liwayway ang paglak ng pinto. Tiningnan niya ang nasa ibabaw ng kama. Ang garment bag. Alam na niya kung ano ang nasa loob. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay nanghihina. Lumapit siya sa kama na para bang lumalakad siya patungo sa kanyang bitayan. Nanginginig ang kamay niyang binuksan ang zipper. Bumungad sa kanya ang wedding gown. Ang damit na pinili ni Silakbo. Ang damit na magarbo, puno ng kumikinang na beads na may napakahabang buntot, nakaputing-puti. Maganda ito. Walang dudang likha ng isang sikat na designer, ngunit para kay Liwayway, ito ay parang isang sudaryo. Ang kasuotan para sa kanyang sakripisyo. Sa isang sulok ng silid ay may isang life-size na salamin. Dala ng isang hindi maipaliwanag na puwersa, hinubad niya ang kanyang damit at isinuot ang wedding gown. Mabigat ito. Malamig sa kanyang balat. Ang bawat kumikinang na beads ay parang mga maliliit na mata na nakatitig sa kanya. Humarap siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay hindi isang masayang nobya. Ito ay isang multo.
Isang estranghero na may maputlang mukha at mga matang walang buhay nalulunod sa dagat ng puting tela. Ganito rin kaya ang itsura ni Jasmine bago siya mawala? Ganito rin kaya ang itsura ng ibang mga babae sa koleksyon ni Silakbo, mga manikang binihisan para sa kanilang huling araw. Ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ito na ang katapusan. Wala na siyang magagawa. Ang kanyang mundo ay naging isang gintong hawla na wala ng labasan. Ang bawat pangarap niya ay naging bitag. Ngunit isang maliit na tinig sa kanyang isipan ang nagsalita. Ang tinig ng liwayway na lumaki sa Baryo Mapitak. Ang liwayway na sanay lumaban. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi siya papayag na matapos ang kanyang kwento ng ganito. Hindi siya papayag na maging isa lang sa mga koleksyon ni Silakbo. Biglang nagalab ang isang apoy sa loob niya. Galit. Desperasyon. Pagnanais na mabuhay. Tumakbo siya papunta sa bintana. Sinubukan niyang buksan. Nakalock. Kinaykay niya ang bawat sulok ng silid. Ang aparador. Ang drawer. Ang mga upuan. Kahit saan, wala. Lahat ay nakasecure. Lahat ay para makulong siya. Napasandal siya sa pader, hingal na hingal. Ang init ng wedding gown ay lalong nagpapataas ng kanyang kaba. Nakaramdam siya ng matinding pagkabigo. Para siyang isang daga na nakulong, walang matakbuhan. Inalis niya ang kanyang kamay sa bulsa ng kanyang suot na damit bago niya isuot ang wedding gown. Naghahanap siya. Kailangan niya ng kahit anong senyales. At doon, sa ilalim ng unan, nakita niya ito. Isang maliit, gusot na papel. Ang papel na itinago ni Sinag sa kanyang kamay nang huli silang magkita. Ang papel na ibinigay sa kanya bago ang proposal. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuklat niya ito. Sa loob, isang serye ng mga numero ang nakasulat. Isang numero ng telepono. Walang pangalan. Walang anumang paliwanag. Tanging ang numero lang. Napakapit siya sa papel na yon na para bang iyon ang kanyang huling pag-asa. Ngunit paano niya tatawagan? Ang kanyang bagong telepono ay tiyak na binabantayan ni Silakbo. Sinimulan niyang hanapin ang kanyang lumang telepono. Wala. Nakuha na ni Silakbo. Nagpatuloy siya sa paghahanap. Halos guluhin ang buong silid. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine sa tabi ng kama, sa isang drawer na akala niya ay walang laman. Nakita niya ito. Isang luma at maliit na flip phone. Isang lumang modelong matagal nang hindi niya nakikita. Malamang ay nakalimutan na rin ito ni Silakbo. Wala itong SIM card. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang bagong telepono mula sa tabi ng kama. Maingat niyang binuksan ang likod nito. Pinagpapawisan ang mga kamay. Inalis niya ang kanyang SIM card. Hawak ang SIM card at ang lumang telepono, mabilis siyang bumalik sa ilalim ng unan kung saan niya nakita ang papel. Kailangan niya ng liwanag. Inilagay niya ang SIM card sa lumang telepono. Ang screen ay dahan-dahang umilaw. Isang maliit na logo ang lumabas at pagkatapos ay ang signal bar. May signal. Mabilis niyang idinial ang numero na nakasulat sa papel. Ang kanyang puso ay halos bumagsak sa kanyang dibdib. Umaasa. Nagdarasal. Maliit na boses. Sino kaya ito? Sana tama ang tawagan niya. Ang bawat ring ay parang isang countdown sa kanyang huling sandali. Ang bawat ring ng telepono ay parang hampas ng martilyo sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung sino ang nasa kabilang linya o kung makakatulong ba ito. Ngunit yun na lang ang kanyang pag-asa. Kailangan niyang sumagot. Ring. Ring. Sa ikaapat na ring, isang boses ang sumagot. Isang boses ng isang lalaki. Medyo inaantok ngunit may autoridad. Hello? Sino to? Si Liwayway po ito. Halos hindi na niya marinig ang sarili. Yung binigyan mo po ng numero. Yung tungkol po sa ate mo. Biglang nagbago ang tono ng lalaki. Nawala ang pagkaantok. Liwayway? Nasaan ka? Bakit ka tumawag? May problema ka ba? Ang boses ay ngayon ay alerto.
at may bahid ng pag-aalala. Nasa mansyon po ako ni Silakbo Valencia. Nakakulong ako. Ang kanyang boses ay nanginginig. Kasal ko po bukas. Kailangan niyo po akong tulungan. Siya po ang pumatay sa atin niyo at marami pang iba. May journal po ako dito ng atin niyo. Nandito po lahat ng pruweba. Narinig niya ang paghinga ng malalim ng lalaki sa kabilang linya. Anong pangalan ni Silakbo Valencia? Tanong nito. Ang boses ay seryoso at may bigat. Silakbo Valencia. Pero ang totoong pangalan po niya ay Ricardo. Ricardo Valdez. Galit na galit po siya kapag tinatawag siyang Toto. Biglang naalala ni Liwayway ang sinulat ni Jasmine sa journal. Okay, kalma lang Liwayway. Makinig kang mabuti. Utos ng lalaki. Hindi ko alam kung sino ka, pero alam ko ang kapatid ni Sinag. Kapag sinabi mong totoo ang sinasabi mo, tutulungan kita. Susubukan kong gumawa ng paraan. Ngayon, ilagay mo ang telepono sa ilalim ng unan. Huwag kang gagawa ng anumang bagay na makapagpapahalatang may komunikasyon ka. Maghintay ka lang. Intindihin mo? Oo po, sagot niya. Luha ay tuloy-tuloy pa rin sa pag-agos. Magpakatatag ka, Liwayway. Nandyan na kami, sabi ng lalaki bago tuluyang naputol ang tawag. Inilagay ni Liwayway ang lumang telepono sa ilalim ng unan, kasama ang gusot na papel. Ngayon, wala na siyang magagawa kundi maghintay. Umaasa. Nagdarasal. Ang gabi ay tila isang kawalang hanggan. Hindi siya natulog. Nakaupo lang siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang sarili, nakikinig sa bawat tunog. Ngunit ang tanging naririnig niya ay ang pintig ng kanyang puso at ang mga alaala ng mga pangungusap mula sa journal ni Jasmine. Dumating ang umaga, ang pinakamalamig na umaga sa kanyang buhay. Ang isang kasambahay na may maingat na mukha ang nagbukas ng pinto para tulungan siyang maghanda, walang salita. Ang bawat galaw ay mechanical. Ang bawat pagkilos ay nagpaparamdam kay Liwayway na siya ay isang manika na ginagayakan para sa isang ritual. Isinuot niya ang wedding gown. Ang makeup artist ay naglagay ng makapal na makeup para matakpan ang pamumula ng kanyang mga mata. Ngunit walang makapagtago sa walang buhay na kislap sa kanyang mga mata. Nang matapos ang lahat, hinarap niya ang salamin. Isang manika. Iyon ang nakita niya. Isang perpektong magandang manika na nakangiti. Handang maging asawa ng kanyang halimaw. Bumaba siya sa hagdan, alalay ng kasambahay. Sa ibaba, naghihintay si Silakbo. Nakasuot ito ng isang mamahaling tuksido, gwapong-gwapo. Ang nangiti nito ay malawak, punong-puno ng pagmamay-ari. Ngayon, sa harap ng lahat, ang maskara nito ay perpektong suot. Ang ganda-ganda mo. Mahal ko? Sabi nito. Ang mga mata ay tila nagdiriwang. Ang gabi na ito, matagal nating pinangarap. Kinilabutan si Liwayway. Wala siyang masabi. Tumango lang siya. Dinala siya ni Silakbo sa isang malaking ballroom ng hotel. Puno ito ng mga bisita. Mga mayayamang tao na halos hindi niya kilala. Lahat ay nakangiti. Bumabati. Ang buong lugar ay puno ng puting bulaklak at kumikinang na dekorasyon. Perpekto. Isang perpektong kasinungalingan. Naglakad sila sa aisle. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang kanyang mga paa ay mabibigat. Ang kanyang puso ay parang gustong lumabas sa kanyang dibdib. Habang lumalakad siya, pinilit niyang hanapin ang mga mukha ni Sinag ng lalaking tumawag sa kanya. Wala. Wala si Sinag. Wala ang mga pulis. Bigo ako. Ang pag-asa ay nagsimulang maglaho. Walang tutulong sa akin. Nakarating sila sa altar. Ang pari ay nakangiti. Ang mga salita ng seremonya ay nagsimula nang lumabas mula sa kanyang bibig. Kayo, Silakbo Valencia, tinatanggap mo ba si Liwayway Reyes? Opo. Mabilis na sagot ni Silakbo. Hindi nagdadalawang isip. At ikaw naman, Liwayway Reyes, tinatanggap mo ba si Silakbo Valencia?
Huminga si Liwayway ng malalim. Ang oras ay huminto. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ito na. Ito na ang huling sandali. Akmang bubuksan niya na sana ang kanyang bibig para sumagot. Nang biglang isang matinis na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng buong ballroom. Mamamatay tao siya. Ang lahat ng ulo ay sabay-sabay na napalingon. Sa dulong bahagi ng aisle, nakatayo si Sinag. May kasama itong matatangkad na lalaki, nakasuot ng uniforme ng pulis. Ang mukha ng bata ay puno ng luha at galit. Siya ang pumatay sa ate ko, sigaw ni Sinag habang itinuturo ang daliri kay Silakbo. Siya si Ricardo, siya ang demonyo. Nagulantang ang lahat. Ang musika ay tumigil. Ang mga bisita ay nagbubulungan, naguguluhan. Ang mukha ni Silakbo ay biglang nagbago. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho. Napalitan ng isang ekspresyon ng purong gulat at takot. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita niya si Sinag at ang mga pulis. Sino ang nagpapasok sa inyo dito? Sigaw ni Silakbo. Ang boses ay puno ng galit. Silakbo Valencia, you are under arrest for the murder of Jasmine Valdez and multiple counts of kidnapping and homicide, sabi ng isang pulis habang papalapit ang mga ito. May warrant of arrest kami. Nagpanik si Silakbo. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Ang lahat ng pagpapanggap ay naglaho. Ngayon, ang nakikita ni Liwayway ay ang tunay na halimaw. Sa isang iglap, marahas niyang hinawakan ang braso ni Liwayway. Hinila niya ito palapit sa kanya at sa bilis ng kidlat, dumukot ito ng isang matalim na bagay mula sa bulsa ng kanyang taksido. Isang maliit na shard ng basag na salamin mula sa loob ng kanyang bulsa. Itinutok niya ito sa leeg ni Liwayway. Huwag kayong lalapit! Sigaw ni Silakbo. Ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Kung hindi, papatayin ko siya. Ang buong ballroom ay napuno ng ingay. Ang mga bisita ay nagsimulang magsigawan at magtakbuhan. Naramdaman ni Liwayway ang malamig na dulo ng salamin sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay bumagsak. Hostage. Siya ngayon ang hostage ng lalaking kanyang pakakasalan. Ang mga pulis ay huminto sa kanilang paglapit. Itinutok ang kanilang mga baril kay Silakbo. Bitawan mo ang babae, Silakbo. Wala kang mapapala dito. Sigaw ng pinuno ng mga pulis. Hindi! Hindi ko siya bibitawan. Akin siya. Akin lang siya. Sigaw ni Silakbo. Ang mga mata ay nanlilisik na parang baliw. Naramdaman ni Liwayway ang init ng hininga ni Silakbo sa kanyang balat. Ang amoy nito ay nakasusuka. Hindi ang mamahaling pabango na minsan niyang hinangaan, kundi ang amoy ng takot at pagkabaliw. Sa isang iglap, naalala niya ang huling entry sa journal ni Jasmine. Ang totoo niyang pangalan ay Ricardo, pero ang pinakakinaiinisan niya ay kapag tinatawag siyang Toto. Iyon ang tawag sa kanya noong bata siya, noong wala pa siyang pera. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ito na ang kanyang huling pagkakataon. Toto, pabulong niyang sabi. Sapat lang para marinig ni Silakbo. Ang bibig niya ay halos nakadikit sa tenga nito. Bakit mo ginagawa to, Toto? Biglang nanigas ang katawan ni Silakbo. Ang hawak nito sa kanya ay lumuwag ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng purong pagkabigla at galit na pinipigilan. Sa sino? Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Bulong nito, ang boses ay nanginginig. Ang kanyang paghawak sa shard ng salamin ay bahagyang lumayo sa leeg ni Liwayway. Ang isang salita, Toto, ay parang kidlat na tumama kay Silakbo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang hawak niya sa shard ng salamin ay bahagyang lumuwag. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Tila isang rebulto, ang kanyang mukha ay puno ng halo-halong pagkabigla at matinding galit. Ang tawag na yon sa kanyang nakaraang kinasusuklaman ay umukil-kil sa kanyang katinuan. Ito na, ang pagkakataon ni Liwayway. Sa isang iglap,
Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanya, marahas niyang itinulak ang braso ni Silakbo papalayo sa kanyang leeg. Ang shard ng salamin ay nahulog at lumikha ng isang matinis na tunog nang bumagsak sa sahig. "Sugurin niyo na!" Sigaw ng pinuno ng pulis. Sa isang mabilis na galaw, sumugod ang mga pulis. May isang pulis na mabilis na humarang kay Liwayway, habang ang iba ay mabilis na kinubkob si Silakbo. Nagpumiglas ito ng matindi, sumisigaw, nagmumura. Ngunit marami sila. Sa loob ng ilang segundo, matagumpay nilang nahawakan at napusasan si Silakbo. Ang buong ballroom ay nasa kaguluhan. Ang mga bisita ay nagsisigawan. Ang iba ay nagtatakbuhan, papalabas. At ang iba naman ay nakatulala. Hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ang isang kasalan na dapat sana ay puno ng pagmamahalan ay naging eksena ng isang krimen. Si Liwayway ay nanginginig pa rin, ang kanyang mga binti ay nangihina. Sinalubong siya ng isang pulis at inalalayan. Nakaramdam siya ng matinding pagod. Pagod na pagod sa lahat ng takot, sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng pagpapanggap. Nakita niya si Silakbo. Habang inilalabas ito ng mga pulis, nakita niya ang mga mata nito. Walang pagsisisi, walang takot. Tanging purong galit at pagkamuhi lang sa kanya. Ang mga mata nito ay nangako ng paghihiganti. "Hindi pa tayo tapos, Liwayway. Hinding-hindi pa." Sigaw nito habang kinakaladkad palayo. Biglang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Ang lahat ay tila umiikot. Isang pakiramdam ng ginhawa ang bumalot sa kanya. Ngunit kasabay nito ang matinding pagod at pagkahapo. Isang maliit na figura ang sumugod papunta sa kanya. "Ate Liwayway." Si Sinag. Biglang napayakap si Liwayway sa bata. Mahigpit. Sobrang higpit. Ang mainit na katawan ni Sinag ang tanging konkreto at tunay na bagay sa kanyang naguguluhan na mundo. Niyakap niya ito pabalik. Ang mga luha ay muling umagos. Ngunit ngayon ay mga luha na ng pasasalamat at laya. Sa Sinag, "Salamat, salamat," bulong niya habang umiiyak. Umiiyak din ang bata. Akala ko hindi na kayo makakatakas, ate. Akala ko kayo na ang susunod. Salamat sa'yo, Sinag. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko malalaman. Hindi ako makakatakas," sabi niya, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Isang matangkad na pulis ang lumapit sa kanila. Ito ang lalaking kinausap niya sa telepono. "Liwayway Reyes?" tanong nito. "Ako si PMJ, David Santos. Ako ang kaibigan ng kapatid ni Sinag. Pinuntahan namin ang bahay ni Ricardo Valdez kanina at nakita namin ang journal ng kapatid ni Sinag. Ang lahat ng sinabi mo sa telepono ay totoo. Salamat sa iyong tapang. Ikaw ang nagligtas sa maraming buhay." Tumangulang si Liwayway. Wala siyang masabi. Ang lahat ng emosyon ay sabay-sabay na sumasalakay sa kanya. Ang sakit, ang takot, ang ginhawa, at ang mapait na katotohanan. Dinala siya sa presinto para kunin ang kanyang pahayag. Ang kasalan, ang maputing gown, ang mga bulaklak, lahat ay nilaan para sa isang perpektong kasinungalingan. Sa harap ng mga awtoridad, isinalaysay niya ang lahat. Ang kanyang mga pagdududa, ang mga babala ni Sinag, ang paghahanap niya sa silid ng mga lihim, ang journal. Ang kanyang mga salita ay dumaloy. Ang bawat isa ay isang bahagi ng kanyang paglaya. Ang mga oras na yon ay malabo sa kanyang alaala. Ang mga tanong ng pulis, ang mga flash ng kamera mula sa mga reporter, ang paulit-ulit na pagkwento ng parehong kwento. Ang pinakamasakit ay ang realization na ang lalaking minahal niya, pinaniwalaan niya, ay isang halimaw na nakasuot ng maskara. Kinaumagahan, lumabas siya mula sa presinto, kasama si Sinag. Ang araw ay sumisikat. Ang liwanag nito ay tila mas maliwanag kaysa dati. Ngunit ang kaguluhan ay hindi pa tapos. Sa labas,
May mga grupo ng media na naghihintay. May mga reporter na sumusugod, nagtatanong. Liwayway? Liwayway Reyes, totoo bang engaged ka sa suspect? May relasyon po ba kayo kay Silakbo Valencia? Paano niyo po nalaman ang kanyang mga sikreto? Ano po ang pakiramdam na mailigtas sa isang serial killer? Isang mikropono ang itinutok sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang matinding kaba. Gusto niyang tumakbo, magtago. Ngunit hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay. Mahigpit. Tumingin siya sa mga kamera, sa mga matang mapanuri. Ang kanyang mukha ay pagod. Ngunit sa loob ng kanyang mga mata, may isang bagay na nagbago. Hindi na ito ang mga mata ng isang biktima. Ito ay mga mata na nakakita na ng dilim. At ngayon, ay handa nang harapin ang liwanag. Ano ang susunod mong gagawin? Tanong ng isang reporter. Ang tanong nito ay matalas. Naghihintay ng isang dramatic na sagot. Tiningnan ni Liwayway ang kamera. Pagkatapos ay binalingan niya si Sinag sa tabi niya, na ngayon ay nakatingin din sa kanya, puno ng pag-asa. Humugot siya ng isang malalim na paghinga. Ano ang susunod mong gagawin? Ang tanong ng reporter ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ngunit ang Liwayway na nakatayo sa harap ng mga kamera ay hindi na ang Liwayway na takot at nanginginig. Ang kanyang mga mata, bagaman may bakas pa rin ng sakit, ay kumikislap sa isang bagong determinasyon. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Sinag. Ang gagawin ko po, sinimulan niya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw. Ay sisiguraduhin na wala ng ibang Liwayway at wala ng ibang Jasmine ang mapapahamak. Aalagaan ko po ang mga batang gaya ni Sinag na walang boses at walang kapiling. 1 taon ang lumipas mula ng gabing iyon ng kaguluhan. Ang pangalan ni Silakbo Valencia o Ricardo Valdez ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ang kanyang mga krimen ay nabunyag. Ang mga koleksyon niya sa sikretong silid ay naging pangunahing ebidensya. Ang journal ni Jasmine ay nagpatunay sa kanyang pagiging halimaw. Siya ay nahatulan. Ngunit para kay Liwayway, ang hustisya ay hindi lamang ang pagkakakulong ng kanyang nagpahirap. Ang hustisya ay ang pagbibigay ng bagong pag-asa. Isang makulay na ribon ang ginupit. Maligayang pagbubukas sa ating lahat, mga kababayan. Sigaw ni PMJ David Santos, na ngayon ay isa sa mga board member ng kanyang bagong proyekto. Ito ang araw ng pagbubukas ng Sinag Pag-asa Shelter, ang dating lumang gusali sa isang liblib na bahagi ng syudad na binili gamit ang bahagi ng pera mula sa Biktima Compensation Fund at mga donasyon mula sa mga taong naantig sa kanyang kwento, ay ngayon ay isa ng maliwanag at makulay na sentro ng pag-asa. May mga bagong pinturang kulay dilaw at asul. May maliit na hardin na puno ng mga bulaklak. May palaruan sa likuran. Si Liwayway, nakasuot ng isang simpleng puting damit, ay nakatayo sa tabi ni MJ Santos. Ang kanyang ngiti ay maluwag at totoo. Ito na ang kanyang Liwayway, ang bukang Liwayway. Nagsalita siya sa harap ng mga bisita, mga opisyalis ng gobyerno at mga volunteer. 1 taon po ang nakalipas. Halos mamatay po ako sa takot at kawalan ng pag-asa. Panimula niya, ang kanyang boses ay matatag. Ngunit mula po sa aking pinakamadilim na karanasan, natuto po akong bumangon at natuto po akong magmahal muli. Hindi man po pag-ibig ng isang lalaki, kundi pag-ibig para sa mga nangangailangan. Pag-ibig para sa mga bata na gaya ni Sinag, na siyang nagbigay sa akin ng liwanag sa gitna ng dilim. Tumingin siya kay Sinag. Ang bata, na ngayon ay nakasuot na ng malinis na uniforme ng eskwelahan, ay nakaupo sa harap, kasama ang iba pang mga bata na ngayon ay nakatira sa shelter. Si Sinag ay tumangkad na, mas malusog at ang mga mata nito ay hindi na puno ng takot, kundi ng kislap ng pag-asa. Nag-aral na ito. At siya ang kuya ng lahat ng mga bata sa shelter. Matapos ang seremonya, dinala ni Liwayway ang mga bata sa isang malaking kwarto
na puno ng mga libro. Doon, umupo siya sa isang upuan at ang mga bata ay lumapit. Umupo sa sahig sa kanyang paanan. Binuklat niya ang isang libro ng kwentong pambata. Noong unang panahon, simula niya Sandy, ang kanyang boses ay malumanay at punong-puno ng pagmamahal. May isang maliit na bituin na nahulog mula sa langit. Naging napakalungkot nito dahil nawala ito sa kanyang kinalalagyan. Pero hindi nito alam na ang pagbagsak pala nito sa lupa ay magiging simula ng isang mas makulay at mas makabuluhang paglalakbay. Ang mga bata ay nakikinig ng taimtim. Si Sinag, na nakasandal sa kanyang balikat, ay mahinang nakangiti. Ang kwento ay hindi lamang para sa mga bata. Ito ay para rin sa kanya. Ang kanyang sariling kwento. Ang pagbagsak niya sa bingit ng kamatayan ang nagtulak sa kanya upang makahanap ng isang mas mataas na layunin. Mula sa abo ng kanyang mga pangarap, isinilang ang kanyang totoong lakas. Nang matapos ang kwento, nilingon niya ang mga bata. Ang mga mukha nila ay puno ng interes at pag-asa. Ito na ang kanyang mundo. Ang pagbibigay ng pag-asa sa mga bata na minsay nawalan. Kinagabihan, bago siya matulog, lumabas si Liwayway sa balkonahe ng kanyang maliit na kwarto sa shelter. Ang hangin ay sariwa. Ang kalangitan ay unti-unting lumiliwanag. Nandoon siya, nakatayo, nakatanaw sa bukang Liwayway. Hindi na siya isang biktima. Hindi na siya isang nobyang nasa bingit ng kamatayan. Siya ay si Liwayway, ang bukang Liwayway, ang simbolo ng bagong simula, ang babaeng lumaban at nagtagumpay. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang nakaraan ay hindi na isang pabigat, kundi isang aral. At ang kinabukasan ay puno ng walang hanggang pag-asa. Ang kwento ni Liwayway ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya at pangarap. May mga pagkakataong ang pag-ibig ay magdadala sa atin sa pinakamadilim na bahagi ng ating buhay. Ngunit higit sa lahat, ang kwentong ito ay sumasalamin sa kakayahan ng isang tao na bumangon mula sa pinakamatinding trahedya at gamitin ang sakit bilang lakas upang maging liwanag para sa iba. Ang tunay na kalayaan ay hindi matatagpuan sa yaman o sa pag-ibig ng iba, kundi sa pagtuklas ng sariling lakas at layunin. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig, sa pagsama sa aming paglalakbay sa kwento ni Liwayway. Umaasa po kami na naantig ang inyong mga puso at nakapulot kayo ng mahalagang aral. Anong bahagi po ng kwento ang pinakanagustuhan ninyo? Ano pong kwento ang gusto ninyong marinig namin sa susunod? Ibahagi niyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli!